So mga ka-Mindtech, may tuturo kasi yung bagong APN na naman. So matagal-tagal na din tayong hindi nakakagawa or nakakapag-create ng APN para bumilis at lumakas ang ating internet connection kung tayo gumagamit ng internet using mobile data. So itong ituturo kasi yung bagong APN is for all networks. So kahit anong SIM card mo, kahit Smart, TNT, Globe, TM, Sun Cellular, GoMo SIM, Dito SIM at kahit anong SIM card, compatible itong APN natin once na compatible din sa inyong area. So make sure lang na panoorin nyo yung video nga matapos para malaman nyo yung bagong APN natin at kung paano i-setup. So una natin gagawin is kailangan muna natin pumunta sa ating settings ng ating phone. So hanapin nyo yung settings dyan. Once na makita nyo na yung settings, click lang natin. Then once na maklik na natin yung settings, hanapin naman natin dito yung SIM card and mobile network. Sa ibang device nakalagay SIM card and mobile data. Sa iba naman mobile data lang at sa iba mobile network lang. Kung ano yung makita nyo, SIM card and mobile network or SIM card and mobile data or kung ano man yan, i-click nyo lang. So, click natin. Pag na-click nyo, dito kayo mapupunta. Ngayon, kung dual SIM kayo, mamili lang kayo ng SIM card na ginagamit nyo sa pag-internet sa mobile data. So, sa akin, SIM 1 yung ginagamit ko, i-click lang natin. Once na nakapili ka na ng SIM card, sunod natin gagawin is scroll up lang natin. Scroll up. Hanapin natin sa pinakababa yung access point names. Sa ibang device nakalagay APN or APNS. Kung ano yung nakalagay dyan, basta may access point names or APN, i-click nyo lang. Then pag na-click nyo na, dito kayo mapupunta. So syempre makikita nyo dyan yung default APN nyo. Ngayon sunod natin gagawin is i-click lang natin itong plus sign dito or add button. Sa ibang device nakalagay, add or kung ano yung nakalagay dyan, tap nyo lang. Pag na-tap nyo na, dito kayo mapupunta. Ngayon mag-fill out tayo dito ng bagong APN. So magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin itong name. Then nilagay natin sa name, Zeta Fiber V1 or version 1. So ito yung version 1 ng ating APN, Zeta Fiber version 1. So ang gagawin lang natin, tap lang natin itong OK dito. Then sunod naman, dito naman tayo sa may APN. Click lang natin itong APN dito. Then dito naman sa APN, nilagay natin Zeta dot or period Starlink dot or period com. So yan yung ilalagay natin sa APN, Zeta period or dot, Starlink period or dot com. Pag okay na, tap lang natin tong okay dito. Sunod dito naman tayo sa may server. Click lang natin tong server. Dito naman ilagay natin www.dito.ph. So ito yung gagamitin nating server, www.dito.ph. Pag okay na, tap lang natin tong okay dito. Then sunod, dito naman tayo dumako sa may pinakababa sa may authentication type. Click lang natin itong authentication type. At piliin lang natin dito yung PAP or CHAP sa pinakababa. Piliin lang natin yan. Tap lang natin itong bilog. Pag na-setup mo na sa authentication type, sunod naman dito naman tayo sa may APN protocol. Click lang natin itong APN protocol dito. Then piliin lang natin dito yung IPv4 and IPv6 sa pinakababa. Tap natin itong bilog. Sunod, dito naman tayo sa may APN roaming protocol. Click lang natin yan. Dito naman, same lang din sa APN protocol, IPv4/IPv6. Tap natin itong bilog. Then last but not the least, dito na tayo sa may bearer. Click lang natin itong bearer. Dito sa bearer, make sure lang na naka-unspecified dyan. Yan lang yung may check dito para compatible siya sa lahat ng device. Pag okay na, tap mo lang itong okay dito. So make sure lang na tama yung pagkaka-fill out nyo dito para gumana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, i-save na natin siya. So sa ibang device, nakalagay yung save button sa bandang taas sa kanan. So dito makikita. Pero sa akin, kailangan ko i-tap itong tatlong tuldok para lumabas yung save at i-click lang natin itong save. Automatic nakasave na yung ating bagong APN na Zeta Fiber version 1. Ngayon, bago natin yan i-activate, kailangan muna natin mag-before speed test para may compare natin yung before and after. So yung ginagamit kong speed test nga pala is speed test by Ookla kasi nga accurate to. Kung makita nyo, you are connected to the internet. Dito yung gamit natin. Paalala mga ka-Mindtech, ito yung before speed test natin. Ito yung gamit nating default APN na hindi pa natin na-activate yung bagong APN natin. So, click lang natin itong go. Then, wait natin yung result. So, connecting siya. So, kung makita nyo yung ping niya, 40 ms. Medyo mataas yung ping talaga. At yung jitter niya is okay din, 9 ms. At antayin natin yung kanyang download Mbps. Kung makita nyo yung download Mbps, yes, napakababa lang mga ka-Mindtech. 7.53 or 54. So, antayin natin. So, yung download Mbps is pumapalo lamang ng 7.54 Mbps. Yan yung ating before speed test gamit yung default APN natin. Ngayon mga ka-Mindtech, i-activate na natin dito yung bagong APN natin na Zeta Fiber version 1. So para ma-activate yan, tap lang natin itong bilog sa katabi. Tap natin. Once na matap mo na, automatic mawawala yung signal at lalabas ulit. Ngayon para ma-activate talaga siya sa ating device, airplane mode natin yung phone natin ng 5 seconds. So airplane mode natin, 1, 2, 3,
3, 4, 5. Once natapos na yung 5 seconds, i-on-airplane mode na natin yan. At automatic activated na yung ating APN na Zeta Fiber version 1. So ngayon mga ka-Mindtech, mag-speed test muna tayo para may compare natin yung before and after. So pumunta lang tayo sa speed test. Yung gagamitin nyo palang speed test is dapat speed test by Ookla para accurate talaga. So click lang natin itong speed test, then wait natin mag-open. So ngayon, i-click lang natin itong go, then wait natin yung result. So titingnan natin kung talagang lalakas nga ba at bibilis yung ating internet connection. Kung makita nyo yung ping niya mga ka-Mindtech, 37 ms na lang, bumaba, ibig sabihin lang mas bumilis, at yung jitter niya is 3 ms na lang. So ibig sabihin lang legit talaga yung ating APN kasi nga, kahit na napakabagal ng signal dito sa amin, 2 bars lang, 4G lang, pero pumalo siya ng, yung download Mbps is 8.01 Mbps. So talagang bumilis kahit papano, compared kanina na napakataas ng ping, at yung jitter niya is talaga mas bumaba. So ibig sabihin na pag mababa yung ping, mababa yung jitter, mas stable talaga. At yung download Mbps is naging 8.01 Mbps. So mga ka-Mindtech, disclaimer muna, nakadepende pa rin sa inyong location or sa inyong area kung gagana yung ating APN. Once na hindi gumana yung APN, ibig sabihin lang hindi yan compatible. Once na hindi compatible, ang gagawin nyo lang is i-delete nyo na lang at antayin nyo yung bagong APN natin na i-upload. Hindi sa lahat ng location is compatible itong APN. Pero mas maganda na subukan nyo muna para matesting nyo kung compatible sa inyong area. Paalala lang na minsan malakas, minsan mahina. Nakadepende pa rin talaga sa compatibility ng ating APN sa location. Pero once na compatible yan, mas maganda kasi nga mas makakaranas kayo ng high speed. Susubukan nyo na ngayon mga ka-Mindtech, mag-comment kayo sa baba nitong video kung gumana sa inyo o hindi para makagawa tayo ng bagong APN ulit para kahit papano is matulungan ko kayo na bumilis ang inyong internet connection sa mobile data. Sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all.